Hi guys, welcome back to my channel, and recently ginago ko sa FB online selling. Okay? And just went straight to the point right there, 'di ba? And gustong-gusto ko na pakita sa inyo yung FB page nila. But stick around and I will show you their FB page sa dulo na ng video. Okay, unang-una, paano to nagsimula? Yung wife ko, bumili siya sa online selling din sa FB. And dumating yung item. To make the long story short, maganda yung item. Leather bag for girls. Tapos, wala silang for guys. And I'm trying to look for a sling bag na palitan yung sling bag ko. Ito yung sling bag ko. Teka, kunin ko lang. So, bale, ito yung gamit kong sling bag. Calvin Klein. Naghahanap din ako ng mga alternatives na pwede kong suot. Minsan nagsasawa ka rin pag parati mong sinusuot, 'di ba? Parang gusto mo meron kang kapalit or something na pwede mong pag-interchange from time to time. So, yun nga, going back, yung binibilihan ng wife ko, wala silang for men's na sling bag. But also take note, yung binibilihan niya, actually batchmate niya from before high school. Tapos ako naman nag-research ako since wala naman sila yung mga for men nung time na yon. Naghanap ako sa Facebook and nakita ko nga to. And 15,000 likes, 20,000 followers. But siguro matagal na sila sa business or what, I don't know. But ito lang masasabi ko is yung experience ko, isi-share ko sa inyo. And may nagustuhan akong dalawang bags. Mura lang naman. Yung isa 100 pesos. Okay, mura lang. And then yung isa 150. Okay, yung 100 pesos para siyang Kipling. Tapos yung 150 para siyang leather or leatherette na sling bag din. So, 250. Okay. Mura, panalo. Tapos sabihin nila, kung first time buyer ka, you have to pay within, I think, 5 to 10 minutes. Basta mabilis lang. Kailangan bayaran nyo kagad. Kasi kung hindi nyo mapupunta sa inyo yung bag. Mapupunta dun sa second miner na, or third miner na regular customer na nila. Parang ganun yung patakaran nila. Which is fine. Ay, naiintindihan ko yun kasi ganyan naman sa online selling, di ba? Baka maraming nagfi-flake na hindi talaga magbabayad. Sa umpisa parang natukso lang yung mata or tawag doon na spontaneous buying, di ba? So, bayad. The following day, tinatanong na namin kung paano yung shipping. So, hindi pa kagad din nag-reply. And then, iniisip ko, okay lang yon kasi ang dami naman nilang, halos lahat ng bags nila nabibili. So, I mean, marami silang iniisip and everything. Okay lang yon. Like, for me, naintindihan ko yon as a seller, as an online seller. Mahirap talaga pag marami kang aasikasuhin na buyers. Naintindihan ko yan. So, after 1 to 2 days, kamusta lang? Update po, ganyan-ganyan. Paano po yung shipping? And then finally, yan, nag-send ng message, ang sabi, 180 pesos. So sabi ko, sige, okay, bayaran na natin para mapaship na nila. Okay, bayad 180. GCash, I still have all the receipts, by the way, yung mga GCash transaction and everything. Okay, so after magbayad, after another full day, wala pa nakuha ang mga updates. Pero during this time, minsan kasi pina-follow ko yung FB page eh. So nakikita ko nag-ano pa rin talaga. halos gabi-gabi nag-auction pa rin talaga. So meaning active. Okay? So nasisin naman yung mga binayad naming resibo sa GCash. And tapos after nun, pumasok uli ako doon sa auction nila. Tapos parang sabi ko, try kong bumili uli, baka meron ako ma-add, 'di ba? Para masulit ko din yung shipping fee na 180 pesos, ganyan. Pero wala akong nakita during that time. So, buti na lang din, hindi na ako nakabili. But after that, the following day, nag-message na siya sa akin. Sabi niya, sige, papaship na daw niya. And then nag-send ng receipt. So, hindi ko na talaga pinansin. Sabi ko, sige, antayin ko na lang dumating dito since bayad naman lahat na. So, magkano ba lahat 'yon? So far, ang binayad ko is 100 plus 150 plus yung shipping, 180. So, 430 pesos. Not bad, di ba? Dalawang sling bag na yon. And couple of days ago, dumating. Nung dumating dito, sabi ng LBC sa akin, yung nagde-deliver, sir, kailangan niyo pong magbayad ng 100 pesos.
Kasi parang COD siya, parang ganun. Tapos sabi ko, ha? Bayad ko rin shipping. Nagbayad na ako ng 180 pesos. And sabi niya, hindi po dito sa resibo, kailangan niyo po magbigay ng 100. So I was like, oh my God. Okay, so 430 plus another 100. Sige na, para tapos na. Okay, 530 pesos lahat na nagastos ko. Dalawang sling bag. Pagkabukas ko ng package, di ba dalawa in order ko? Isa lang yung dumating. Yung Kipling. Ito siya. Okay. So, mga pangharabas lang sana. And then, ang nakakatawa na, syempre ito yung pinakaunang packet, di ba? Ito yung binuksan ko. Pagkabukas ko nitong zipper na to, makikita nyo, ayan, oh, tanggal kagad. Actually, sobrang rupok. Tapos ang tawag doon? Nabali yung bakal. Sayang nga eh. Tinapon na ng wife ko yung yung pag-pull tsaka yung part ng bakal na chip off. Unang pa lang yun. Unang zipper pa lang pagka-try ko, sira na. So, sobrang rupok. And then, naisip ko, okay lang 100. Pero, bakit isa lang pinadala mo? Dalawa yung order ko. Okay, so yun yung nakakainis na part. Hindi rin dumating yung isa. And so, naturally, syempre, nag-message ako. And then, going on 2 days now, ngayon, nasa Zine Zone pa rin ako. Okay? Ang sabi ko lang naman is, dalawa po yung order ko, tapos bakit po ako nagbayad ng extra 180 pesos for shipping, then inano pa rin ako dito ng 100. Actually, sabi nga ng wife ko, wag ko na tong i-video, blah blah blah. Okay? Inisip ko yun talaga ng mabuti. And then, naisip ko, tayo as, I'm talking to, kapwa ko YouTubers, I think I think we're doing a disservice sa mga subscribers natin, sa mga taong nanonood online, if we just sit around and don't do nothing. Wala tayong ginawa. And this stuff is going on around us. I just feel like tayong mga YouTubers, mga nagba-vloggers, that's why we're getting a bad rep. I think nadadamay rin yung mga iba na gumagawa ng mga totoong vlogs. Kasi dun sa mga ibang nagba-vlogs na parang peke yung vlog nyo eh, 'di ba? Parang masyado nyo dinedress up yung ibang vlogs nyo. Dating naman doon ng mga nanood, madi-disappoint. Hindi naman ganito yung nakita ko sa vlog. And nangyari na sa amin yun ng wife ko. Okay? So, just saying, just being honest. And for me, ayoko palagpasin to. Okay? 530 pesos, okay, natalo na ako ng 530 pesos. Okay lang, hindi naman baka sabihin ng iba, ang liit lang, natalo ka ng 530 pesos, nag-grant ka na ng nag-grant dyan. It's not about the money, man. It's not about the money. Okay? Unang-una, nakakainis. Mangyari sa iyo to. Para lang dito sa 530 pesos, ini-stress ka ng matindi. Nag-business ba kayo para man-stress? Hindi kasi matanggal sa utak ko na mangyayari. Kung nangyari sa akin to, mangyayari to sa ibang tao. I'm sure hindi lang ako ang nabiktima nito. 20,000 followers. Wow. Grabe, 20,000 followers. And this is no excuse. Okay? As we're speaking right now, baka nga nag-auction pa rin sila ngayon. And wala, talagang inano na lang ako. Sininzo na lang ako sa Messenger. And hindi naman nila alam na vlogger ako eh. So, sakto, I think this might be a calling for me na ganito. So I'm going to give these guys a shout out and I'm gonna show you now kung sino sila. Yan. Okay? So Alexandria's Sale and Discounts. 15,000 likes, 20,000 followers. Tapos ito diretso na sa basura. I don't know kung magre-reply pa sa akin to si Alexandria's Sale and Discounts.
hopefully mag-reply kayo and ayusin nila to, and then I will make a new video. If they do, titingnan natin ko ilang days bago sila mag-reply. Kasi sa ngayon, counting 2 days, scene zone pa rin ako. And with that being said, dahil medyo matagal nga dumating tong delivery nila, at nakabili na actually ako ng gusto ko, ng tipo kong sling bag. And I will be vlogging this tomorrow. So, i-end ko na tong video na to, and please mag-ingat sa mga online sellers. Hindi ko sila nilalahat So, I'm just saying na ito lang sa experience ko so far, kasi first time lang nangyari sa akin to. Okay? So again, hindi ko nilalahat ng FB online sellers or kahit sino mang online live selling na nagbebenta ng mga goods dyan. More power to you guys. Pero huwag kayo maging katulad nitong seller na to. Okay? So I'll see you guys tomorrow. Thanks for watching. Bye!